Ang sarap at kasiyahang hatid ng mga pagkain ay hindi maitatanggi, ngunit sa likod ng masasarap na lasa at kaligayahan na dulot ng iba't ibang putahe, ay may mga pagkain ding magiging sanhi ng hindi inaasahang kapahamakan sa bawat handa sa pagkainan. May mga lihim na panganib na maaaring nagtatago sa simpleng itsura o ganda ng presentasyon nito. Handa ka na bang alamin ang ilan sa mga lihim na ito? Ang kwentong ito ay nangyari taong 1988. Ako si Ramon, isang binata noon na edad 25, nakatira sa isang liblib na baryo sa Davao. Ang baryong ito ay nakatago sa paanan ng kabundukan. Maraming magagandang tanawin, malalago at maberde ang mga puno. Ang agos ng malinis na ilog ay tila isang himig na nakakapagparelax sa pag-iisip ng bawat nilalang na naninirahan dito. Ang mga bahay noon ay pawang-yari sa mga likas na materyales na naglalarawan ng isang payak at mapayapang uri ng pamumuhay tulad ng sawali, kawayan at kugon. Mahilig ang mga tao rito na mag-alaga ng iba't ibang klase ng hayop tulad ng manok, baboy, kambing at tupa, at sa liblib na nayong ito ay mayroong pagkakaisa at espiritu ng bayanihan na lumilitaw sa mga oras ng pangangailangan, at isa na nga rito ay ang libreng pagsisilbi sa mga handaan sa kaarawan, sa lamay, sa kasalan at iba pa. Ang kwentong ibabahagi ko, Kuya Chris, ay tungkol dito. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na iyon dahil ito ang nagpabago sa pagsasamahan namin noon sa maliit naming baryo. Ikakasal noon ang isa sa kabarkada ko, si Antonio. Ang mapapangasawa niya ay mula sa ibang lugar na si Maria, tubong kapis. Alam niyo po ba na hindi naman sa hindi namin gusto si Maria kay Antonio, pero iba po kasi ang pakiramdam namin sa babae. Wala po kasi nang maging magkasintahan sila ay hindi na po madalas na makihalubilo ang kaibigan namin, lalo na sa aming mga kabarkada niya. Umiiwas na ito sa umpukan ng mga kalalakihan sa inuman at maging sa basketball. Bagamat tila nagkaroon na ng distansya ang pagkakaibigan namin, sa hindi malamang dahilan ay hindi pa rin kami nagdamot. Kay Antonio, ibinigay pa rin namin ang aming mga sarili para mapaglingkuran sila, tulad ng nakasanayan ng mga tagbo ang magbaynihan, at ako ang punong abala sa pag-aayos ng bulwagan kasama ang ilang mga kabataan. Inayos namin ang puting lona at sa magarang silong na ito magaganap ang hindi malilimutang pag-iang dibdib ni na Antonio at Maria. Naglagay ako ng mga bulaklak na nakasabit sa mga poste at may mga kandilang iba't iba ang hugis at kulay. Tumulong rin ako sa pag-aayos ng entablado. Pinuno namin ito ng sigla at kulay sa pamamagitan ng mga palamuting kaaya-aya sa paningin, mga telang makukulay na naglalarawan ng kasiyahan mula sa puso ng dalawang nagmamahalan. Handa na rin ng mga baboy na kakatayin, mga manok, bibe at gulay na ilan ay bigay ng mga nagtutulungang mga magkakapitbahay. Sa may bandang likuran ng bahay ay naroon naman ang mga kalalakihan na naghahanda na ng mga malalaking kawa na pagpapakulo ng tubig, at ang ilang mga kababaihan naman ay abala na sa paghihiwa at paggagaya, kaumpok at nagpapalitan ng mga kwentong kinaaaliwan ng isa't isa. Nang matapos ako sa aking gawain ay dumiretso ako sa kanila para makitulong din, at ang naabutan ko ngang naging usapan nila ay ang matandang si Lolo Pedro, isang kilalang tagal ito sa aming lugar at isa sa pinakapaboritong personalidad sa bawat handaan. Matanda na siya, ngunit puno pa rin ng sigla at talino. Pagdating sa kusina, ang kanyang malik na galing sa pagluluto ay tila bumabalot sa pagkaina na nagbibigay ng buhay at kulay sa bawat pagtitipon. Kahit ang pinakasimpleng sangkap ay nagiging masarap at makulay sa kanyang mga kamay. Si Lolo Pedro ay hindi lamang tagaluto, kundi isa ring alamat sa aming bayan, kaya marami ang nananabik na muling matikman ng masarap nitong luto sa handaan dito sa Davao. Ilang sandali ang lumipas ay dumating nga si Lolo Pedro. Binati agad ito ng mga tao at isang ngiti ang isinukli ng matanda. Tinanong niya sila kung handa na ba lahat ng mga karne at sangkap. Ipinakita sa kanya ang ilang mga natapos nang igayak. Ipinapasok na niya ito sa kusina. Kasunod siya, at sa pagpasok niya sa kusina ay tila nagkaroon ng mahiwagang transformasyon sa lugar. Ang dating tahimik at simpleng espasyo ay biglang naging sentro ng kaibang enerhiya at galak. Nagsimula na siya, at kasabay ng kanyang mga hakbang ay ang musikang likha ng mga kutsilyo na nagtatagisan sa mga taba ng karne at mga gulay na kanyang hinahati. Ang amoy ng mga sangkap na inilalagay sa bawat putahe ay bumalot sa buong silid na nagbigay ng kakaibang aroma na parang kay sarap lang. Happy nakiusyoso ako nang dumating ang mga bisita mula sa angkan ni Maria at mga kakilala. Nakita kong sinalubong agad sila ng mga ikakasal at nagpakilala sila sa isa't isa. Isang masayang hiyawan ang bumungad sa kanila. Sila ay nagalak nang makita ang mga kaibigang matagal na niyang hindi nakikita. May mga yakap at halakhak na nagpalibot sa tahan. Ang paligid ay napuno ng masasayang kwento at tawanan, nagpapahiwatig ng sobrang kasiyahan at pagmamahal sa araw na iyon. Kahit
Abala sa pagtanggap ng mga bisita, hindi nawawala sa isip ni Maria ang kahalagahan ng bawat sandali, ang tamis ng bawat ngiti, at ang halaga ng bawat yakap. Patunay na ang kas ay isa sa pinakamahalagang yugto ng buhay, hanggang sa may pumaradang itim na sasakyan sa tapat. Humaba ang liig ko sa kakatingin, kasi nung panahong iyon ay talaga namang mayayaman lang ang kayang magdala at magmaneho ng mga sasakyan. Isang babaeng siguro ay nasa edad na esi ang bumaba sa sasakyan. Napaklalim agad ng tingin ko sa kanyang pagkatao, dahil nakita ko kung paano niya titigan at paikutin ang paningin sa lugar namin. Marami itong bitbit o pasalubong sa mga ikakasal. Halatang mayaman ito. Ipinakilala ito ni Maria bilang kanyang tiya, samantala ay lumipat na ako sa kusina para kahit papaano ay makatulong sa matandang si Lolo Pedro. Maski sa haalo lang sa mga putaheng nakasalang na sa malaking kawali, 5 tao ang nasa kusina maliban pa ang iba na nasa labas, na nahati sa iba't ibang klase ng trabaho at paghahanda para sa kasalang iyon. Hindi pa man umiinit ang katawan ko sa tabi ng mga nagbabagang panggatong, ay may pumasok sa kusina. Siya yung babaeng nagmamay-ari ng kotse. Magandang gabi, kamusta kayo, bati niya, at nagpakilala siya bilang si Elena. Nagmamay-ari daw siya ng isang sikat na restaurant sa kanilang lugar. Gusto ko sanang tumulong, tsaka pwede ko bang tikman ang mga niluluto nyo? Sigurado ba kayong masasarap yan? Ayaw kong mapahiya pamangkin ko. Automatic kong napatingin ako kay Lolo Pedro. Nakasimangot ito dahil sa inasal ng babae. Nakita ko ang bahid ng labis na pagkainis ng banggiti ng babae na nais nitong magluto, maski isang putahe lang bilang regalo daw sa mag-asawa. Para makatikim naman daw kami ng pang-restaurant iluto. Nag-alala ako dahil hindi sanay ang matanda na mayroong nakikialam sa kusina nito, at ang pagpunta ng babae roon ay tila pakiramdam ko'y nag-aaya ng isang tunggalian at panghahamon kung alin o sino ang mas nakahihigit sa husay ng pagluluto. Nasabi ko ito dahil maski naman hindi tinatanong ay halos bumula na ang bibig ni Aling Elena sa pagkukwento na siya ang pinakamasarap na magluto sa kanilang pamilya at sa kanilang lugar. Agad nito hinawakan ng ilang piraso ng sariwang karne at inilapit ito sa puno ng kanyang ilong. Nakapikit pa nitong inamoy ang karne na parang bangong-bango. Sa amoy nito agad kaming nagtinginan ng aking mga kasama. Ayos to, sariwang-sariwa. Nilapitan niya ang ilang karne na nakalapag sa mesa at tinapik-tapik pa ang mga ito. Kung hindi lang kabastusan ay ako na sana ang papansin sa maling ginagawa nito. Naniniwala kasi kami na ang pagtapik-tapik sa mga karne ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan ng mga kakain. Dito mawalang galang na ho. Nakakahiya naman po sa inyo. Marurumihan lang po kayo rito sa kusina. Kami na ho ang bahala sa mga pagkain. Subalit hindi nakinig ang babae kay Lolo Pedro. Kumuha pa ito ng sandok at tinikman ang nakasalang na dinuguan. Halos masuka ako dahil alam kong kakasal pa ang ito ni Lolo Pedro at hindi pa luto ang dugong inilagay dito. Ang sabi ng babae, dagdagan daw namin ng paminta at malansa. Nakahinga lamang kami ng maluwag nang tawagin ito ni Maria at sinabing nakahanda na ang mesa para sa kanila. Sige, babalik na lang ako mamaya para magluto. Ang kakaibang ikinikilos ng babae ay nagpaala sa aming lahat na naroon sa kusina. Agad naming dinampot ang sandok na ginamit nito at hinugasan, maging ang mga karneng hinawakan nito ay aming muling inilublob sa batsa ng tubig na mayroong asin. Nag-iba rin ang mood ni Lolo Pedro. Ang dating masigla nitong pagluluto ay napalitan ng pagkainis at pagkadismaya sa bisita. Ang iyon sandali lang, hauwi na muna ako para kumuha ng ibang sangkap na gagamitin dito. Nagkatinginan kaming mga naroroon. Si Lolo Pedro ay hindi lamang kilala sa pagiging mahusay na tagaluto, batid din naming may kakayahan itong gamitin ng kaalaman niya sa kusina at sa mga niluluto nito. Na manilo ng mga nagbabalat kayong niilang ng dilim. Dahil doon ay medyo kinabahan ako dahil nung huling ginawa ito ni Lolo Pedro ay nasaksihan naming mga taga-baryo ang taong dayo na ipakita ang anyong aswang nito ding makakain ng espesyal na putahing inihanda ng matanda. Kung ang ibang mga tao ay sa ritual idadaan ang pakikipaglaban sa mga aswang o sa mga anting-anting, si Lolo Pedro naman ay sa pagkain. Hindi ko alam kung paano niya ginagawa yon, ngunit dahil sa kakaibang pamamaraan niyang iyon ay nagiging kampante kaming hinding-hindi kami magagawang linlangin ng mga nilalang na may masasamang balak sa aming. Nayon ilang sandali pa ay bumalik na si Elena sa kusina. Wala kaming magawa, hindi namin siya napigil na gumawa sa kusina, lalo na at itong si Maria ang nakiusap na hayaan na lang daw tumulong ang kanyang tiyahin sa pagluluto. Mapilit daw kasi ito at gusto nitong ipatikim sa lahat ang pinakamasarap nitong putahe na siyang
Nagpasikat sa kanyang restaurant, pinili niya ang mga mahuhusay na sangkap at nag-utos sa amin ng ilan pa niyang kailangan. Maya-maya pa ay dumating na si Lolo Pedro, bitbit ang isang supot ng mga sikreto nitong mga sangkap, agad niyang nakita na hawak na ni Elena ang kanyang sandok, ngunit tahimik lang si Lolo Pedro, kumuha na lamang ito ng ibang magagamit at nagsimula na ring magluto. Alam niyo, maswerte kayo dahil makakatikim kayo ng mga lutong pangmayaman, pagmamayabang na sabi ni Elena agad. Akong tumikim at sinabing masarap magluto si Lolo Pedro at sikat na sikat ito sa aming lugar, pero tiningnan lang ito ni Elena at lumabi pa ito. At talaga, sa pagkakaalam ko, kasi mga ordinaryong putahe lang naman ang kaya niyang lutuin. At sinabi pa nitong hindi raw masarap ang dinuguan dahil malansa at matabang. Lumakas ang naging paghalo ni Lolo Pedro sa adobong kanyang niluluto. Halatang hindi na ito natutuwa sa presensya ng babae, agad siyang nagdikit ng maraming bawang. Teka Lolo, ang dami namang bawang yan, aanghang ang adobo mo, mayabang na wika ni Elena. Huwag ho kayong mag-alala, pampasarap po ang bawang tsaka pangtaboy sa aswang kung sakaling meron man. Naku Lolo Pedro, kung ako po yung tinutukoy mong aswang, nagkakamali ho kayo. Okay lang, maski gawin yung adobong bawang yang niluluto nyo, wala akong pakialam. Palihim din akong natawa dahil pakiramdam ko ay tila nagkaroon ng katapatang matandang si Lolo Pedro. Uminit ang paligid, mas lalong sumimangot ang matandang kusinero dahil hindi umubra ang bawang sa kanyang itinuturing na katunggali. Mas lalong nakaramdam ako ng nanabik sa mga nalalabing oras ng paghahanda dahil alam ko walang magpapatalo sa kanila, kung hindi nga masama na sabihin kong bagay sila ay tutuksuhin ko. Silang dalawa kasi parehas naman pala silang single, matandang dalaga si Elena at byudo naman si Lolo Pedro. Napansin kong napadami ang ginayat na luya ng matandang lalaki at sadyang inilapit ito sa taong kanyang kinainisan. Alam ko ang taktikang yon dahil nagamit na niya ito minsan. Ayaw ng aswang sa ginayat na luya sa kanilang pang-amoy ay napakatapang nito at masangsang hindi nila matitiis ang amoy nito. Nais kong matawa dahil sa paningin ko ay nagiging katawa-tawa na ang pagka-obses ni Lolo o sa kakaisip kung paano niya mapapatunayan na isa ang aswang itong si Aling Elena. Ngunit alam ko na ang sagot sa tanong niyang iyon ay walang aswang sa mga taong kasama namin sa kusina. Hindi lang ito matanggap ni Lolo Pedro. Lumabas ako saglit para manigarilyo. Mabilis ang ginawa kong paghitit-buga dahil nais ko ring makabalik agad sa kusina. Ngunit bigla akong natigilan nang lumabas sa bahay ang kaibigan kong si Antonio. Nakatakip ang ilong nito ng isang panyo. Tinanong ko siya kung ano ba ang nangyayari sa kanya, pero ang wika lamang niya, naaamoy niya ang bawang at luya na iginigisa. May alerhiya daw siya rito. Hatsing ng hatsing si Antonio at animoy nahihirapan nung huminga. Alam kong masama ang magbintang sa mga oras na yon, pero sa haba ng pagkakatitig ko kay Antonio ay para akong namalikmata. Di mapansing tila nag-iba ang kanyang anyo, naging mabilis ang pag-transmit. Hindi ko nga alam kung totoo ang nakita kong humaba ang kanyang kuko, pero sa sunod na sulyak ko'y normal naman ang lahat. Lumalalim na ang gabi, ang buwan ay unti-unti nang binabalot ng ulap. Dumilim ang paligid. Agad akong nagpunta kay Lolo Pedro at palihim kong isinalaysay ang aking mga nakita. Ang sabi niya sa akin ay maaaring nahawaan lamang si Antonio dahil simulat sa pulay wala namang aswang sa pamilya nila. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa lahat. Nawala na ang atensyon ni Lolo Pedro sa matandang kinaiinisan nito. Agad itong nagseryoso at inihanda na ang kanyang mahiwagang lutuan, ang kawali na may nakadikit na tingga. Hindi ko po alam kung para saan yon, pero sa maikli niyang pagpapaliwanag ay kaya raw nitong isumpa ang aswang na makakakain ng pagkaing niluto. Dito agad ay ipinakatago-tago na anyo ng aswang kapag ito ay ididikit sa kanila. Ngunit hindi rin naman nagbago ni katiting o hibla ng buhok nito. Si Lolo Pedro ay ayaw talagang lubayan si Elena. Kinabukasan ay dumiretso na kami sa maliit na kapilya upang doon ganapin ang seremonya ng kasal. Makikita sa mata ng dalawa ang nag-uumapaw na kaligayahan dahil sa naganap na nga ang kanilang pag-iisang dibdib. At matapos ang kasiyahang yon, kami ay nagtuloy na sa reception na abutan naming nakahanda na sa lamesa ang lahat. Maayos na nakaprint sa ibabaw ng napapalamusyang lamesa ang iba't ibang putahe ng mga pagkain. Nakakatakam at nakakagutom ang itsura ng mga ito. Mukhang lahat ay masarap, ngunit may isang putahe ang kinasabikan kong matikman. Ito ay ang espesyal na putahe ni Ma'am Elena. Kakaiba kasi iyon sa aming paningin dahil sa tagal na nga ng pagsiserbisyo ni Lolo Pedro sa aming mga kabarangay ay kabisado na namin ang itsura ng kanyang mga putahe. Umupo na ang bagong kasal, gayon din ang mga magulang nila, mga abay at ilang bisita sa mga espesyal
Na mesa ang aming mga kababaryo ay nakapila na rin para naman sa mga nakabalot na pagkain. Dinig kong hinihiling ng marami na matikman ng putahing yon. Biro pa nga ng ilan ay nais raw nilang makatikim ng pagkaing pangmayaman. Hinanap ko naman si Lolo Pedro dahil alam kong maaari itong magdamdam kung sakali mang marinig niya ang mga komentong ito. Nagugutom na ako ng oras na yon, kaya kasabay ng tugtuging pumapailan lang putahe na yon. Napakasarap nga, nakailang ulit pa nga ako ng kuha dahil talagang masarap, parang nakakaadik, at hinahanap-hanap ng dila ko ang kakaibang lasa na yon. Napansin kong ganon din ang naging reaksyon ng ibang tao. Sa paligid ko, masayang masasaya sila sa kanilang kinakain. Sinubukan kong tikman ng luto ni Lolo Pedro, masarap din, pero mayroon siyang ilang putahe na walang lasa. Sinubukan ko ulit na tikman ang mga ito, pero wala talagang lasa. Hindi kaya nakalimutan ang matandang maglagay ng asin sa pagkain kanyang niluto, at kung ano ang naging reaksyon ko, gayon din ang naging reaksyon ng ibang tao. Itinatabi nila sa kanilang plato ang ilang piraso ng karne. Ako man ay itinabi iyon at hindi na itinuloy na kainin. Ngunit kabaligtaran naman ang naging pagtanggap ng ilan sa mga bisita ni Maria sa nilutong putahe ng aming tanyag na kusinero. Tila ba sarap na sarap ang mga ito, hindi tulad namin na nakatabi na sa aming plato ang mga karne. Nahiwagaan ako sa magkaiba naming reaksyon sa mga putaheng nakahanda. Nawala bigla sa isip ko ang tungkol sa sinabawang mangkok na huling niluto ni Lolo Pedro. Nakita akong lumabas ang matanda mula sa kusina at kasunod no ang bitbit ng mga serbidora na sinabawan. Nakalagay ito sa isang lagyang kaserola na gawa sa putik. Naglagay sila sa mga tasa at inilagay sa gitna ng bawat mesa ang sabaw nun. Hindi na ako magtataka kung wala rin itong lasa, ngunit sa unang tikim ko ay nalasahan ko na agad na itong ay kakaiba. Sobrang sarap, sobrang malasa. Nakabawi si Lolo Pedro sa luto niyang yon, at dito lang kami nagtagpo at nagkapareho ng reaksyon ng mga dayo. Gustong-gusto nila ang sabaw ng manok na yon. Matagumpay na natapos ang kasal. Nabusog ang lahat sa kainan. Hinanap ko agad si Lolo Pedro at agad kong tinanong sa kanya kung bakit matabang ang ilan sa putahe nito. Sinadya ko iyon para makakain ng husto. Ang mga wang agad kumunot ang aking noo sa kanyang sinabi. Bigla akong napamaskuhan. Man sila gumagamit ng kinatatakutang asin, basta karne lutuan o hindi ay masarap para sa kanila. Sa amoy ng karne talaga sila natatakam. Maya-maya ilumapit si Elena sa amin at nakipagkamay kay Lolo Pedro. Binabati kita, Pedro. Totoo nga ang balita, masarap ka pala talagang magluto. Isang ngisi ang isinukli ng matanda. Tapos na ang kasal. Nagsiwian na rin ang ibang bisita at tanging naiwan ay ang ilang kamag-anak ni Maria. Kasama na rito si Elena. Pinaghanda ako ni Lolo Pedro dahil sa gabi niya ay makikita na namin ang sumpa na inilagay niya sa iniluto pagkain, at dumating na nga ang gabi. Ang kaninang bahay na puno ng kasiyahan at ingay ay biglang tumahimik. Na nayo ang balahibo ko sa katahimikang iyon, lalo't nararamdaman ko na may kakaibang enerhiya sa paligid. Sa gitna ng gabi, habang kami nagkukubli sa hindi kalayuan, ay narinig namin ang kakaibang mga ungol at nakakatakot na mga tunog na nagmumula sa loob ng kanilang pamama. Hindi ko alam kung ano yon o kung ano na ang nangyayari sa loob, hanggang sa may narinig kaming isang malakas na hiyaw. Bumukas ang pinto at nakita naming tumatakbo si Maria palabas ng kanilang bahay. Takot na takot ito at nadapa sa kanyang pagtakbo. Nakasunod sa kanya si Antonio na ang mukha'y maputla at may hindi ka nais-nais na ngiti. Nakasunod din si Elena. Nakakaiba rin ang itsura. Tulad ni Antonio ay namumutla din ito at maitim ang paligid ng kanilang mga mata. Labis kong ikinagulat na biglang humaba ang kanilang mga kuko at handa na nilang saktan si Maria. Lumabas si Lolo Pedro sa aming pinagtataguan at agad ay inilabas nito ang krus at asin sa kanyang bulsa bilang umano'y pangontra. Nilapitan niya si Antonio at sa isang kisap matata ay nagbalik ito sa normal. Gayon din si Elena na tila walang nangyari. Agad ay dinaluhan ni Lolo Pedro si Maria at inalalayang makapasok sa loob ng kanilang tahanan. May ibinulong ang matanda sa babae at agad itong kumalma. Huwag ka na munang umuwi, iho. Doon na muna tayo sa bahay at antayin din nating umepekto ang pagkain mo ng niluto ko. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya doon, pero kinabahan ako. Ngunit nasa tarangkahan pa lang ako ay nakaramdam na ako ng kakaiba. Bumaligtad ang aking sikmura. Hindi ko na napigilang magsuka ng magsuka. Sabi ng matanda ay hayaan ko lang daw para mailabas ko lahat ng aking mga kinain. Hanggang sa huling suka ko ay may nakita akong isang maliit na sisi na lumabas mula sa aking bibig. Agad itong pinagpapalo ni Lolo Pedro hanggang sa madurog na payakap ako ng mahigpit sa matanda dahil naging utang ko sa kanya ang aking buhay sa pamamagitan ng kanyang mga pagkain. Ay nakontra ang ginawang sa akin. Opo, aswang si Elena. Bagamat nagawa nitong magkunwari na hindi siya apektado sa amoy ng mga pangontra, ay hindi naman niya kinayang labanan ng pangontrang na ipasok sa kanyang katawan.
Dahilan upang mailantad din niya ang totoo niyang anyo kasama ng mga kamag-anak niyang kanyang hinawaan. Tinanong ko si Lolo Pedro kung ano ang mangyayari kay Antonio. Ang sabi niya, tulad ko ay malaya na rin ang aking kaibigan at ilan sa aking mga kababaryo. Ang kailangan na lang naming hanapin para magamot ay yung mga nagsiuwi ng pagkain at hindi natikman ng huling putahing inilabas ng mga serbidora, ang sinabawang manok. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at sa pagbabasa nito. Ako po si Ramon, ang inyong kaistorya. Magang araw po kuya, tawagin mo na lang ako sa pangalang Jose mula sa probinsya ng Nueva Ecija. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang karanasan ko tungkol sa kulamsa. Totoo lang, noon ay hindi talaga ako naniniwala sa may mga taong may kakayahang makapanakit ng iba gamit ang isang itim na kapangyarihan. Naniniwala po ako sa demonyo, pero hindi sa mga taong nagiging kasangkapan niya para makapanakit. Para sa akin ang aswang, barang engkanto at kulam ay mga kakang-isip lamang, pero dumating sa punto na ang buhay ko na mismo pala yung makakaranas at magiging biktima ng kulang. Isang simpleng mekaniko lamang ako dito sa aming bayan. Sagapan akala ko maayos at tahimik lang ang buhay ko kasama ang aking asawang si Sofia. Sa bawat araw na umuuwi ako galing trabaho ay masaya kaming nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay, mga plano para sa bahay, sa kinabukasan at sa mga pangarap namin sa buhay bilang mag-asawa. Halos 3 taon pa lang kasi kaming nagsasama noon at pinakamadalas na pag-usapan talaga namin ay ang pagkakaroon ng anak. Gustong-gusto ko na pong magkaanak ng mga panahong iyon, pero hindi kami nakakabuo. Hindi ko alam kung bakit. Malusob naman ako at gayon din ang aking asawa, pero kalaunan natanggap ko na kailangang mayroon kaming pasensya sa paghihintay ng tamang oras at kung kailan ipagkakaloob sa namin yung blessing. Palaging sinasabi ni Sofia na in God's perfect timing daw huwag ako magmadali dahil mga bata pa naman kami. Akala ko ay mayroong solidong pundasyon ng aming pagmamahalan na walang sino man o anuman ang makakan, pero hindi ko alam na may mga bagay pala akong hindi nakikita, mga bagay na unti-unting sumisira sa relasyon namin nang hindi ko namamalayan. Si Sofia ay isang simpleng babae lang, maamo ang mukha at maingat kumilos, maasikaso at taong bahay lang. Hindi siya mahilig makitsismis tulad ng iba naming kapitbahay. Siya talaga yung uri ng asawang inakala kong perfect partner. Akala ko swerte ako, pero hindi ko alam nanting pala sa punto na matutuklasan kong may itinatago pala siyang galit sa puso. Taong 1,997 nang magkakilala kami ni Sofia sa isang kasalan ng kaibigan ko. Isa siya sa mga abay noon. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na mapansin ang kanyang kagandahan. Iba kasi yung dating niya, maputi siya, matangkad at napakaganda. Pagkatapos ay tahimik lang siya at parang may pagkus. Ganon yung mga tipo ko, kaya naisip ko noon na siya na ang babaeng para sa akin. Inalam ko ang lahat ng tungkol sa kanya. Pagkatapos noon at pagkatapos ay nagpatulong ako sa aking kabarkada na magkaroon kami ng chance para magkakilala at doon na nga nagsimula ang lahat. Mabilis lang ang aming naging pagliligawan hanggang sa sinagot na nga niya ako at siya ay aking pinakasalan. Ang kasal namin ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Akala ko noon nahanap ko na ang babaeng magpapasaya sa akin habang buhay. Sa unang taon ang aming pagsasama, puno kami ng pangarap at plano. Naniwala akong na ang pagmamahalan namin para mapanatiling matibay ang aming pagsasama, pero sinubok ang aming pagsasama nang makilala ko si Clara. Sa 3 taon pa lang ng aming pagsasama ay nagkasala na ako sa aking asawa. Naging karelasyon ko si Clara. Alam kong mali, pero hindi ko mapigilan. Simula ang lahat nung nagkaroon ako ng problema sa trabaho, stress, pagod at ang bigat ng mga responsibilidad. Kapag umuuwi ako na roon si Sofia, masaya naman siya. Kasama palagi niyang pinapagaan ang lahat ng aking mga problema. Pero pakiramdam ko noon ay parating may kulang. Dumating sa punto na parang bigla akong nanlamig sa kanya hanggang sa hinanap ko ang aliw sa ibang bagay, sa ibang tao. Sa mga panahong iyan doon ko nakilala si Clara. Isa siya sa madalas na customer namin. Kung hindi magpapaapi sa sakyan nung una ay hindi ko maintindihan kung bakit palagi siyang may pinapacheck sa akin. Maski wala namang sira yung sasakyan niya, marami siyang alibay hanggang sa napansin ko na parang may iba na nasabi ng aking kasamahan na gusto daw ako ng kliyente namin. Hindi ko yun pinapansin noon kasi ayaw ko ngang magkasala sa asawa ko. Kahit may konting panalamig na akong nararamdaman ay siya pa rin naman ang pinipili ko at lumalaban ako sa tukso. Pero minsan nainaya ako sa inuman ng katrabaho ko. Siya daw yung sasagot sa alak, pero pagdating namin doon nakita ko si Clara. Siya yung gumawa ng paraan para magkalapit kami kasi nung maihatid ako nung katrabaho ko, nakakailang shot pa lang siya ay iniwan na niya kami. Doon ko napagtanto na planado ang pagkikita naming iyon. Matapos ang inuman, ang lahat ng pagtitimpi at pag-iwas ko sa kasalanan
ay nawalan ng saysay. Hindi ko na malaya na napunta na kami sa isang lugar kung saan hindi na dapat kami nagpunta. Hindi ko na iyon pinag-isipan, hindi ko na tinimbang kung tama o mali yung gagawin namin. Nadarang ako sa init ng pagkakataon at bago ko pa napigilan na magkasala sa iikoy, natagpuan ko ang sarili sa isang motel kasama si Clara. Pagkatapos ng gabing iyon ay kinain ako ng konsensya. Hindi ako makapaniwala na nagawa ko sa asawa ko yun, pero pagkaraan ng ilang araw ay parang walang nangyari, at dahil doon ay hindi nagtapos sa isang gabi ang naging ugnayan namin ni Clara. Na ulit yun ng hindi lang isang beses, kundi marami, hanggang sa naramdaman kong parang may nagbago sa bahay. At sa pakikitungo sa akin ni Sofia, nalaman niya ang ginawa kong kataksilan sa pamamagitan ng mga simpleng palatandaan na hindi ko napansin. Nung ang una ay ang pagbabago sa aking ugali. Naging mas malayo ako sa kanya, parang laging may iniisip. Pagkatapos ay wala akong ganang makipag-usap sa kanya. Kapag may tinatanong siya ay puro mabilis at tipid na sagot lang ang ibinibigay ko. Palaging pagod, palagi akong matamlay at parang walang gana. Madalas din na kapag tinitingnan niya ako ay hindi gumagawang tingnan siya sa mata, hanggang sa isang araw ay napansin niya ang amoy na pabango sa aking damit. Isang pabangong bago sa kanyang pangamoy. Doon nagsimula yung pagtatanong niya na maihalong duda. Syempre, todo tanggi ako, pero mabibilis ang mga tsismosa sa baryo namin. Hindi siya sanay makichismis, pero nakarating pa rin sa kanya na may nakakita nga sa amin ni Clara na kakilala. Ngunit ang pinakamalinaw na ebidensya para kay Sofia ay nang makita niya ang isang mensahe sa cellphone ko mula kay Clara. Hindi ko agad napansin na iniwan ko pala ang cellphone ko sa mesa, at nagkataon namang napadaan si Sofia sa harap nito. Nang tumunog ang cellphone, binuksan niya ang message. Doon na buo ang hinala niya. Sigurado na siyang hindi na lang simpleng suspect sa lahat, at ang pinakamasakit, hindi ko na yun maitanggi sa kanya. Nang matuklasan niya ang tungkol sa pambababae ko, ay nagkaroon kami ni Sofia ng matinding away. Galit na galit siya, at hindi siya nakikinig sa mga palusot ko, maging sa anumang paliwanag ko ay hindi siya nakikinig. Mas lalo siyang nagagalit kapag nagsasalita ako. Nagsisisigaw siya, at panay ang tanong kung paano ko nagawa ang bagay na iyon, pero ayaw naman niya ng sagot. Wala nang halaga sa kanya ang paliwanag ko. Di araw ding iyon ay kinuha niya ang kanyang mga gamit. Lumayas siya sa bahay, umuwi siya sa kanyang pamilya. Habang pinapanood ko siyang lumalayo, doon ko na-realize na hindi ko pala, oot, nagkamali ako, pero hindi ko pala kayang mawala siya sa akin. Sa kabila ng lahat ng pagkakasala ko, siya pa rin ang mahal ko. Ilang araw at buwan ang lumipas, hindi ako tumigil. Gumawa ako ng maraming paraan para makausap siya at humingi ng kapatawaran. Hindi ko na inisip ang aking pride. Lahat ng effort ay ipinakita ko sa kanya at ipinaramdam na handa akong magbago para lang bumalik siya sa akin. Humingi rin ako ng tulong sa mga kaibigan at kapamilya namin upang magsilbing tulay at tagapamagitan. Matagal bago niya ako napatawad. Mahirap ang naging proseso ng pagpapatawad, pero kalaunan ay nagbunga lahat ng pagsusumikap ko. Nabuwin ulit ang tiwalang nasira. Unti-unti tinanggap niya ang aking pagsisisi. Tinanggap niya ako ulit. Muli kaming nagkabalikan. Pinagsisihan ko ang aking kasalanan at sinigurado kong hinding-hindi na maulit ang aking pagkakasala. Nang magkabalikan kami ay alam kong hindi magiging madali. Kahit na bumalik siya sa bahay namin, ramdam ko yung distansyang naiwan ng aking pagkakamali. Bawat kilos ko ay sinusukat niya, bawat salita ko ay tinitimbang niya. Palagi siyang nakamata sa akin at nakabantay. Ultimo cellphone ko, kailangan ko pang isurrender sa kanya. Kapag umuwi ako ng galing trabaho, hindi ako pwedeng mag-overt kasi ang dami niyang tanong. Palagi niya akong pinagdududahan at pinagbibintangan. Kapag may nakita lang siyang naburang message sa cellphone ko, iniisip agad niya na may babae na ako ulit. Pero kahit ganoon, iniintindi ko siya dahil alam ko naman na kapag nasira talaga yung tiwala, hindi na talaga madaling maayos. Matagal ko nang tinapos ang naging ugnayan namin ni Clara, at halos araw-araw na din akong nanghihingi ng tawad sa kanya. Nagsikap akong ipakita sa kanya na hindi lang sa salita, pati sa aksyon, na seryoso talaga ako sa pagbabagong hinihingi niya. Akala ko'y magiging okay na rin ang lahat, pero meron pa palang mas matinding pagsubok na darating sa buhay naming mag-asawa. Hindi na ito tungkol sa pagkakasala, kundi tungkol sa aking kalusugan. Isang umaga nagising na lang ako na parang may kakaiba sa katawan ko. Nagsimula ang lahat sa mga simpleng sintomas: pananakit ng katawan, matinding pagod, kahit wala namang masyadong ginagawa. Pagkatapos minsan, kapag nagigising ako, ay parang mas mabigat kaysa sa dati ang katawan ko. Minsan ay hindi ako
Makagalaw parang naninigas ang aking mga muscles at buto lalo na sa binti nung simula akala ko baka dala lang ng pagod sa trabaho o kaya ay stress. Bilang mekaniko, mahirap ang araw-araw na pisikal na gawain pero habang tumatagal naging mas matindi. Yung mga nararamdaman ko ang sakit na una kong inakalang normal lang na pananakit ay unti-unting lumalala hanggang sa gabi-gabi na akong binabangungot mga panaginip na parang totoong-totoo yung tipong bigla na lang mapapasigaw na parang may humihilasa akin papunta sa isang madilim na lugar na may nakakatakot na mga boses hanggang sa isang araw. Habang nagtatrabaho ko sa shop, bigla na lang akong nawalan ng malay nang magising ako naroon na si Sofia sa aking tabi at nakita ko sa mukha niya ang labis. Napag-aalala sinabi niya sa akin na tinawagan daw siya ng mga kasamahan ko at itinakbo ako sa ospital. Dahil hindi na nila ako magising ang sabi lang na sakit ko sa ospital ay hypertension pero hindi ako kumbinsido dahil alam ko na hindi lang. Pagtaas ng gihi ang problema ko may iba akong nararamdamang ibang sintomas na hindi naman dapat maramdaman ng isang may hypertension lang sa pagdaan ng mga araw, ay unti-unti akong nakaramdam ng panghihina ng katawan at pagkatapos ay yung pakiramdam na parang may mabigat na nakadagan sa akin at parang pinipiga ang lakas ko araw-araw at dumating na nga sa punto na hindi na ako makakilos ng maayos kapag tumatayo ako nanginginig ang aking mga tuhod at ang aking talampakan ay parang may pabigat. Ilang beses kaming nagpabalik-balik sa doktor pero wala talaga silang makita ang dahilan ng pagbagsak ng aking katawan si Sofia. Bagamat ganoon ang aking kalagayan ng mga panahong yon ay hindi niya ako iniwan, hindi rin niya ako pinabayaan, inalagaan niya ako hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Labis akong nagpapasalamat kasi naging mabuting asawa na ulit siya sa akin sa kabila ng mga nagawa ko sa kanya. Hanggang isang araw ay dumalaw ang dalawa sa matalik kong kaibigan sa shop na sina Luis at Roberto. Pareho silang naging saksi sa mga pinagdadaanan ko. Halatang halata sa kanila ang labis na pag-aalala. Pagpasok pa lang nila sa bahay, ay agad nilang napansin ang labis kong panghihina at patuloy na pagpayat. Pare mukhang hindi lang basta hypertension yan o kung anumang sakit iba ang di mo ngayon. Parang madilim sumang-ayon si Roberto sa sinabing iyon ni Luis at saka nito dinugtungan. Baka naman pare iba na yan, alam mo na baka karma ay huwag sasama ang loob mo ha, pero kasi baka may kinalaman ito sa ginawa mo kay Sofia at Clara yang nangyayari din ngayon. May kutob kami nitong si Pering Roberto na baka hindi na lang yan basta sakit kundi ulam. Sa sinabi nilang iyon ay bigla akong nakaramdam ng kaba. Bagamat hindi ako naniniwala sa kulam ay pinakinggan ko sila lalo't nang marinig ko ang sinabi nilang iyon ay parang may dumaan na malamig na hangin sa aking katawan. Tumaas ang aking mga balahibo. Tinanong ko sila kung sino naman kaya ang posibleng may gawa nito sa akin. Nagkatinginan sila bago sumagot, alam mo, hindi natin kilala ng lubusan si Clara. Hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin o kung may galit pa ba sa sayo. Baka dahil sa galit kinulam o ipinakulam kanya, sabi ni Roberto. Pwedeng sabat naman ni Luis may mga tao kasi talaga na kapag nasaktan ay lumalapit sa masamang paraan para makaganti. Hindi natin alam kung ano ang nasa isip niya matapos mo siyang iwan. Malay natin baka may kilala siyang mangkukulam o baka siya mismo ang naghanap ng paraan para makaganti. Tahimik lang akong nakinig. Hindi ko alam kung maniniwala ako. Bagaman tinapos ko na ang ugnayan na nang naging karelasyon ko, ay hindi ko alam na aabot kami sa ganito. Nakakatakot isipin pero hindi nga imposible. Bakit hindi mo subukang magpatingin sa albularyo? Mungkahi ni Luis. Kilala ko si Mang Juan, mahusay na albularyo sa kabilang bayan. Marami niyang nagsasabi na kaya niyang alamin kung ang isang tao ba ay kinulam o kung may masamang elemento na gumagambala. Pagkaalis nila ay matagal kong pinag-isipan ang kanilang mga sinabi hanggang sa nagdesisyon akong sabihin kay Sofia na gusto kong magpatingin sa isang albularyo. Narinig ko ang malalim na buntong hininga niya bago siya sumagot sa akin. Hindi na raw ba ako naniniwala sa doktor kaya kakapit na kami sa mga tradisyonal na namanggagamot. Sa tono ng kanyang pananalita ay ayaw niya ang ideyang iyon pero dahil ako naman ang may katawan ay ako ang magdedesisyon kung magpapagamot ako o hindi sa isang albularyo. Hindi ko na kasi alam kung anong gagawin ko. Lintas sagot ko sa kanya. Sobrang tagal na nitong naramdaman ko at kahit pa na-check up, wala namang mahanap na sagot ang mga doktor. Gusto ko lang subukan ang lahat ng paraan. Baka makatulong. Ayoko pang mamatay. Sofia, tahimik lang ang asawa ko. Hindi ko mabasa kung ano ang iniisip niya. Minsan ay tinatanong ko na rin yung sarili ko kung imposible din ba na siya yung may gawa. Tulad ni Clara, nasaktan ko din siya. Alam ko kasalanan na nasa kabila ng lahat ng ibinibigay niyo sa aking pag-aalaga sa panahong may sakit ako, ay napag-iisipan ko pa siya ng masama. Ayaw ko namang tanungin siya ng direkta. Ayaw kong maging dahilan iyon ng panibagong gulo sa buhay naming
Mag-asawa ilang araw ang lumipas ay pumayag siya sa wakas pero sabi niya wala na raw siyang pananagutan sa mga bagay na mangyayari sa akin dahil desisyon ko yon talagang hindi raw kasi siya. Naniniwala sa mga orasyon at dasal ng mga albularyo, gusto kong matapos na ang lahat ng ito, Sofia. Gusto ko lang malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin. Sasabi ko sa kanya, sige, kung yan talaga ang desisyon mo, di sige, sasamahan kita bukas sa albularyo. Pagkatapos noon ay inaya na niya akong magpahinga at matulog, ngunit habang nasa kalagitnaan ako ng pagtulog ay bigla akong nagising, doon ko natuklasan ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Si Sofia, siya ang may kagagawa ng lahat ng ito. Hindi si Clara, nakita ko siya na nakatayo sa tabi ng kama, may hawak na maliit na bote na tila puno ng mga kakaibang bagay, may parang buhok, mga piraso ng damit, at iba pang bagay na hindi ko alam. Hindi siya nagsasalita, pero may naririnig akong parang mahinang bulong mula sa kanya, mga salitang hindi ko maintindi, parang Latin na dasal o orasyon. Nang mapansin niyang gising ako, ay bigla niyang itinago sa ilalim ng kanyang unan ang kanyang hawak. Tumingin siya sa akin at patay mali siyang nagtanong kung bakit gising pa ako. Kasyual na sinagot ko na lamang siya at sinabi kong tulog na ako, pero nagkaroon lamang ako ng isang masamang panaginip mata, tapos ang gabing yon ay naging balisa na ako at hindi mapakali ang isip ko sa kakaisip kung ano ang ibig sabihin ng aking mga nakita. Ang nakita kong kakaibang bote at ang kakaibang bulong ng aking asawa sa mga sumunod pang araw ay naging mapagmatsyag ako. Palagi ko nang pinagmamasdan ng galaw niya. May mga pagkakataon sa gabi na bigla-bigla na lamang siyang nawawala o kaya naman ay madalas ko siyang nakikita na tila malalim ang iniisip. May mga pagkakataon din na nakikita ko ang mga kakaibang bagay na dinadaing niya sa bahay, tulad ng mga dahon ng halaman na hindi ko alam kung saan galing, mga piraso ng papel na may nakasulat na simbolo na hindi ko rin alam kung ano ang ibig sabihin. Parang hindi ko nakilala ang asawa ko ng mga oras na yon. Naging tila bagong tao siya sa paningin ko. Hindi ko alam kung bakit ako kinukutuban ng masama, pero yung mga bagay na nakikita ko pala, tandaan yon na may nangyayaring hindi tama. Sofia, kailan mo ba ako sasamahan na magpagamot sa albularyo? Minsan ay hindi ko na napigilang tanong sa kanya. Ilang araw na rin kasi buhat ng pag-usapan namin ang tungkol dito, pero hindi pa rin niya ako dinadala sa isang manggagamot na albularyo. Sinabi niya na sa susunod na araw na lang dahil mayroon pa daw siyang gagawing importante. Tumahimik na lang ako at hindi na umimik pa ng gabing iyon. Habang nag-aayos si Sofia sa kusina, sinubukan kong tingnan kung naroon pa sa ilalim ng kanyang unan ang kakaibang bote na itinago niya. Nung nakita ko siya, dahan-dahan kong hinila ang unan niya. Naroon pa nga ito, kaya kinuha ko at binuksan kung ano ang laman. May mga buhok at litrato na nasa loob ng bote na yon. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong ako ang nasa larawan at wala nang iba. Napalunok ako habang sinusubukan kong unawain kung ano ang ibig sabihin noon, hanggang sa biglang bumukas ang pinto at nakita niya akong hawak ang bote. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Ano to, Sofia? Bakit may ganito ka? Sa wakas ay binitawan ko ang bote at hinarap siya. Kahit hirap na bumangon ay pinilit ko. Gusto kong makita kung paano niya sasagutin ang mga tanong ko. Jose, hindi mali ang iniisip mo. Para sa atin yan, para sa ikabubuti mo. Galit na galit ako. Kulang na lang ay murahin ko siya dahil sa tindi ng emosyong nararamdaman ko ng mga oras naon. Para sa ikabubuti ko. Anong ginagawa mo sa akin? Itong mga langis na. Ito ba ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito? Ngunit itinanggi niya ang paratang ko. Bigla siyang umiyak. Hindi daw siya ang kumulam sa akin, bagkos ay kinokontra niya ang kulam. Nakita ko ang sensiridad sa kanyang mga sinasabi, kaya sa kanya ako naniwala. Ngunit isang gabi may narinig ako ulit na tila bumubulong sa dilim. Dahan-dahan akong bumangon. Kahit hirap ang tuhod at talampakan sa paglalakad ay hindi ko ininda dahil gusto ko na talagang malaman kung ano ang nangyayari sa akin. Pagdating ko sa kusina ay natagpuan ko si Sofia na nakaluhod sa harap ng isang malaking kawa at may hawak na sandok, at parang nag-orbit akong nararamdaman sa katawan. Habang hinahalo niya ang sandok sa ilalim ng kumukulong sabaw, naramdaman kong parang sinasakal ang buo kong katawan. Parang pakiramdam ko ay para akong naupos na kandila. Dahil mainit, sobrang nakakapaso ang init na sumisingaw sa aking katawan. Mahina ako, kaya naman naisip kong huwag na lang munang kumprontahin ang asawa ko dahil kung siya nga ang may gawa sa akin nito ay tiyak na hindi ako maliligtas kung sakali. Para siyang yung mga mangkukulam sa pelikula na isang babaeng matanda na may kulubot na balat at magulo ang buhok. Likod lang ang aking nakikita at hindi ang kanyang mukha, pero alam ko sa sarili ko na siya si Sofia. Dahan-dahan akong umalis at bumalik sa aking higaan. Kinaumagahan, habang nasa palengke siya, ay sakto namang nagdala si inay ng isang albularyo sa bahay. Sabi nito ay nabalitaan niya ang tungkol sa nangyari sa
Akin, dahil sa mga kababaihang nagkukwentuhan malapit sa kanilang bahay si Mang Pablo ang kasama niya isang magsasaka, pero ayon sa iba ay marunong sa gawain ng isang albularyo ang gumawa nito sa'yo, Jose, ay isang taong hindi nalalayo dahil sabi ni Mang Pablo nang matapos niya akong tawasin at dasalan parang kinurot ang puso ko sa sinabi niyang yon, sinubukan ko pang itanggi sa sarili ko na talagang si Sofia nga ang may kagagawa ng lahat itinuro ko pa sa kanya kung nasaan ang bote na mailamang buhok. At larawan ko pero wala na ito sa ilalim ng unan dahil doon ay naghanap si Inay at si Mang Pablo at doon nila ito nakita sa may bandang kusina nakaimbak sa nakita kong malaking kawa na ginamit ni Sofia ipinaliwanag sa akin ang albularyo na wala. Namang balak si Sofia na patay ako ang ritual na ginawa nito ay para lamang sa hindi na. Ako mapahiwalay sa kanya at lumayo doon ko napagtanto na may kinalaman pa rin talaga sa nagawa kong pagtataksil ang lahat pagdating niya galing palengke, ay agad ko na siyang kinausap ipinagtapat ko sa kanya na alam ko na ang lahat hindi ko inaasahan. Naaamin siya kaagad akala ko kasi tatang siya muna pero inamin niya na siya nga ang nagpapahirap sa akin ang lahat ng kanyang ginawa ang sakit na naramdaman ko ay nag-ugat sa kanyang takot at selos hindi ko kailanman inisip na darating kami sa ganoong sitwasyon, halos hindi ko na siya marinig dahil sa matinding emosyon na lumukob sa akin syempre, nagalit po ako sa kanya na ng todo lahat ng masasakit na salita ay nasabi ko at dahil talaga namang napahirapan talaga ako ng sakit na ibinigay niyo. Sa akin si Sofia ang asawa kong minahal at pinagkatiwalaan ang siyang mismong gumagawa ng mga bagay na nagpapahirap sa akin. Ngunit pagkatapos ng galit kong iyon pinatawad ko din si Sofia na realize ko kasi na nagmagkaganon lang naman kasi dahil din sa akin sinabi ko sa kanya na quits na kami pero yung samahan namin ay hindi na pwedeng ibalik sa dati sinundo ako ni Inay at inalis ko lahat ang mga gamit ko sa aming bahay binigyan ko siya ng pagkakataon na magbago ngunit hindi na kami. Nagpatuloy pang magsama bilang mag-asawa hanggang dito na lamang po ang aking kwento maraming salamat po sa pagbabasa nito at sa lahat ng mga nakinig ako po si Jose ang inyong kaistorya maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig at Kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento ito po si Kuya Chris ang inyong kaistorya God bless po at ingat po lagi.